Kung ikaw ay isang crypto trader o investor dito po sa Pinas, siguradong gusto mong malaman kung paano naapektuhan ng mga global na kaganapan ang ating digital assets investments. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong hakbang ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump pagdating sa crypto regulations sa US at ito po ay sa pangunguna ng tinatawag na crypto czar na si Ginoong David Sachs. Malapit na po nating makita kung paano po nila plano gawing global leader ang US sa mundo ng crypto at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya sa mga hindi po nakakakilala sa crypto czar ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ayan po siya, si Ginoong David Sachs. Si Ginoong David Sachs ay kilalang negosyante at saka venture capitalist na matagal nang sumusuporta sa digital assets at saka blockchain technology. Siya ay naatasan po ni Pangulong Donald Trump bilang crypto czar. Ibig sabihin ay siya po ang mangunguna sa pagbuo ng mga pulisiya na may kinalaman sa crypto sa US. Bilang pinuno po ng Trump administration's crypto working group, siya ang magpapasa ng mga recommendation kung paano dapat i-regulate ang cryptocurrency market. Layunin po nilang siguraduhin na magiging crypto-friendly ang mga batas habang nananatiling protektado ang mga investors laban sa anumang panganib sa industriya. Ngayon ay ano po ang layunin ng press conference sa pangungunahan ni Ginoong David Sachs. Ngayon pong nito pong February 4, 2025 ay gaganapin ang isang malaking press conference kung saan ay pag-uusapan po ang direksyon ng US pagdating sa crypto regulation. Makakasama po ni Ginoong Sachs ang ilang mga mambabatas mula sa Republican Party na may hawak na mahalagang komite sa Kongreso tulad po ni na Senator Tim Scott. Siya po ang chair ng Senate Banking Committee. Si Senator John Boozman, siya po ang chairman ng Senate Agriculture Committee. Representative French Hill, siya naman po ang chairman ng House Financial Services Committee. At saka si Representative G.T. Thompson, siya naman po ang chairman ng House Agricultural Committee. Ang mga committee ito ay may direktang oversight sa Securities and Exchange Commission at Commodity Futures Trading Commission. Kaya sila ang may kapangyarihang magtakda ng mga bagong batas para sa crypto industry. Ngayon ay ano po ang Trump Crypto Working Group? Ang Trump Crypto Working Group ay isa po itong task force na may 180-day deadline o hanggang July 2025 para makabuo ng kompletong recommendation sa crypto regulations. Kaya, meron po tayong dalawang timeline dito. Yan po ay ang February 2025 at saka March 2025. Sa February 2025 ay kailangan pong matukoy at saka suriin ng working group ang lahat ng kasalukuyang crypto-related regulations, guidance at saka executive orders. Sa March 2025 naman po ay lahat ng mga regulatory agencies ay kailangan po magpasa ng kanilang report kay Ginoong David Sachs tungkol sa kung alin sa mga regulation ang dapat pong baguhin o panatilihin. Layunin po ng working group na gawing mas malinaw ang crypto policies sa US upang mas maraming investors at kumpanya ang mahikayat na lumahok or maki-join sa industriya. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng crypto community tungkol dito? Bago pa man ang press conference, marami ng crypto enthusiasts at saka investors ang nananawagan na magtatag ang US ng isang Bitcoin Strategic Reserve.
Ito ay isang ideya kung saan bibili ang gobyerno ng US ng Bitcoin upang maging bahagi ng kanilang sovereign wealth fund. Ang ideyang ito ay lalong lumakas matapos pong ipag-utos ni Pangulong Trump ang pagtatatag ng isang sovereign wealth fund na maaring may kasamang crypto investments. Kung maisa sa katuparan po ito, maaaring maging bullish ito para kay Bitcoin at syempre maging sa iba pang mga cryptocurrencies. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, bilang isang global market, anumang pagbabago sa crypto regulation sa US ay may epekto ito sa ating para sa ating bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan, meron po tayong tatlong mga bagay rito na maaaring maging posibleng epekto nito. Una ay ang mas malinaw na regulasyon. Kapag nagtakda ang US ng mas paborableng crypto regulations, maaaring sundan ito ng ibang bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Pangalawa, kung magiging mas friendly ang US sa crypto, maaaring dumami po ang mga institutional investors na papasok sa market, kung saan ay magtutulak po sa presyo ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. At pangatlo, kung ang gobyerno ng US ay magtatayo ng Bitcoin Strategic Reserve, maaaring gayahin po ito ng ibang bansa na siyang magpapalakas sa pagtanggap ng crypto sa mainstream finance. Para sa mga Pinoy na nag-invest po sa crypto, magandang sinyalis ito dahil maaaring tumaas po ang demand para sa mga digital assets na siyang magdadala ng mas mataas na presyo at kita sa ating mga investments. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay marami pang kailangang linawin pagdating po sa magiging financial policies ng Trump administration tungkol sa crypto. Gayunpaman, malinaw po ang kanilang intensyon kung saan ay nais po nilang gawing global leader ang US sa digital asset ecosystem. Kung ito ay magiging matagumpay, maaaring magkaroon ng mas malinaw na regulasyon hindi lamang po sa US kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo at kabilang na po dyan ang Pilipinas. Para sa ating mga Pinoy traders at investors, ito po ay isang bagay na dapat po nating bantayan. Mahalaga ang pagiging updated sa mga ganitong balita dahil maaari po itong makaapekto sa ating diskarte sa pag-i-invest sa crypto. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.